Hi, Isaac. Good afternoon po. News of the late Paulo Tantocos death revealed cocaine overdose and remains in open investigation. Since he is part of the First Lady's entourage, may we know if the First Lady will comment on this? And from the Malacanang po, the presidential sister released a statement. Senator Ivy is calling for a comprehensive report from the palace to dispel further speculation. Nakakalungkot dahil yung mga pribadong tao na nagluluksa ay nadadamay sa pamumulitika. Oops, teka muna, Castro. Nadadamay daw. Sino ba ang nagdamay? Sino ba ang nagdamay? Hindi ba yung amo mo si Satanas ang nagdamay kaya namatay? Eto na nga mga guys, nagsalita na nga ang pambansang sinungaling, pambansang atakdog, pambansang palengkera. Ang talagang sobrang yabang kung umasta. Kala mo hindi, fake news peddler. Nagsalita na mga guys dito sa issue, pakinggan natin. At alam natin, magpapalusot naman ito. Kasi umabsent ito na isang araw para gumawa ng script. At ngayon mga guys, meron na pong script si Castro. Ginagamit ng mga obstructionists para masira ang First Lady, ang Pangulo, at ang administrasyon na ito. Teka muna. Sira na po. Dati na pong sira. Di ba? Tingnan nyo yung action ng First Lady. Hindi ba action ng sira? Mga loyalista nga, ipagtanggol nyo itong First Lady nyong sira. At saka, siyempre, ang Pangulong sira din. Hindi lang sira, bangag pa. Pag buha kami pinagluloko. Anong sirain? Hindi na. Sira na. Dati na pong sira, Castro. For your information. Nakakahiya ang kanilang mga ginagawa. Hindi ba ikaw nakakahiya? Una, si Mr. Paulo Tantoco ay hindi po kasama sa official entourage. Niya official man or hindi, ang daming ebidensya na andun siya. Andun kumakain katabi ng Satanas. Nasa ano pa ba yan? Kailangan pa bang patunayan na official or hindi official? Ang mga ebidensya nagsasabing andun sila, nagpa-party-party pa nga sila. Di ba? Yung mga alam nating mga bangag na party, hanggang yun nga na overdose na doon sa hotel. Yun ang sagutin mo, huwag kang magpapalusot na propagandista. Alam nyo, simpleng tanong lang yan kay Eden Santos. Tatawagin mo ng destabilizer, propagandista. Yung simpleng tanong lang bilang isang reporter. Totoo ba yung sinasabi mo? Saan ba yung mga building na mga sinasabi mo? Yun lang ang mga question niya. Tapos ngayon, tatawagin mo propagandista. Nako, sablay ang palusot nitong hayop na atakdog. or ni First Lady. Nakakahiya dahil gumawa sila ng peking police report. Nako po, peke daw ang police report mga guys. Nako, peke daw ang LA police report. Paano yan? Saan tayo maniniwala? Dito kay Castro o doon sa LA sa Amerika? Diba? Wag, hindi mo pwedeng magago ang taong bayan din sa palusot mo, Castro. Naturingan journalist. Ayun na. Dating spokespersons. Ayun, si Eden Santos yun at saka itong si Spokes. O hindi kaya si Trixie Angeles. Nung mag-imbestiga na sarili. Oy, ikaw mas marunong ka. Hindi nagiging journalist, kundi nagiging propagandista Ayun na. ng kanilang mga sinusulong na interes. Sagutin mo. Ang sinasabing police report na naipost sa Facebook ay isang malaking kasinungalingan. Nako! Kasinungalingan daw. So, ibig sabihin, fake news daw yun mga guys. Ikaw, Castro, sino ang fake news? Ikaw ang numero unong fake news. Sinasabi mo dati, nakauwi si First Lady ng madaling araw. Wow! Ngayon, asan na yung mga pahayag mo? Dito ka na naman sa palusot mo sa mga propagandista raw. Tapos, dito hindi raw kasama sa entourage. Peke na yung police report. Nako, ibang paksa na naman ng pagsisinungaling mga guys. Huwag mong sabihin, aabangan na naman namin kung authentic ba yan o hindi. Hindi na po. Totoo po yan. Huwag mo kaming lokohin. Diba? Ginagago lang tayo nitong Malacanang.
Wala. Kahit kayo po mismo Hmm. ay maaaring mag-imbestiga? Ayun na po, nakita na po namin. Madam, nakita namin ang mga ebidensya. Gago, wag mo kaming gawing investigator. Sa nasabing lugar? Sa Beverly Hills Police Department. Para malaman nyo na yung nilagay sa Facebook na may guhit na color pink, kung di ako nagkakamali, Ayan na. ang parting yun ay dinagdag lamang. Nako. Nag-start ang mga salitang, and I quote, and the cause of initially suspected to be drug overdose up to the word Miro, yan po ay dinagdag lamang. Word Miro, bakit hindi mo banggitin up to the word na kasali ang pangalang Lisa Marcos at saka sino ba yun? Si Miro, yung mga kasama doon. Sablay. Sablay po ang palusot nyo. Ang una, in-acknowledge nyo na may police report. Tapos sinabihan nyo lang na sinungaling sa bandang baba. Weh. Nako, hindi yan makapasa yung palusot mo. Hindi makapasa. Ang tanong sagutin mo, nagpalabas itong pahayag si Amy Marcos na dapat magbigay ng comprehensive na pahayag itong Malacanang dahil sa pagkakadawit yan kay Lisa Tanas. Tapos ito isasagot mo sa amin? Basura? Basura eh. Ito basura itong mga sagot ni Castro kasi ito galing din ito sa basura. Ay nato. Ito ay mga gawain upang masira Sira na. Ang Pangulo at ang administrasyon na ito. Nako po. Para sa pang-personal na interes. Tandaan po natin, ang unang ginang po, nung siya ay nasa Los Angeles, ay meron po siyang security service na provide ng US. Wow! Ang galing! Hindi rin po siya nag-stay sa nasabing hotel. Hotel yun ni Tangkong ko. Iba po ang kanyang hotel. At meron po siya mga activities. March 8. Pwede po nating maipakita. Alin naman? Yung mga edited yung mga picture. March 8. Ayun na. Makikita niyo po sa screen Ay, nako. na mayroong konsyerto para sa Pilipino. Nakikita niyo sa larawan din, Secretary Cristina Frasco. March 8 yan ginanap, hapon hanggang gabi. Papaanong masasabi ng mga obstructionist na to, ng mga fake news peddlers na to, ang patungkol sa nakita nila mga tao doon sa vicinity? Oops. Lahat ba ng oras dyan si Lisa Tanas, dyan sa activity na yan? Siyempre hindi. Oras ng ganyan, tapos pagkatapos, meron ng mga party-party sila at doon na nangyayari. Castro, huwag mong ibig mong sabihin sa lahat ng oras ng araw andyan si Castro o si Lisa Tanas dyan sa activity na yan. Siyempre hindi. Di sablay yung palusot mo. Siyempre, nakita na nga nagparty-party sila doon eh. Gusto mo ipakita pa namin yung video nagpa-party-party yung bangag mong First Lady? Di ba? So, ibig sabihin niya sa kanya, sinasabi niya na may activities si Lisa hanggang gabi. So, hanggang umaga, andun si Lisa. Siyempre, pagkatapos nun, ayan na, nagsimula na ang party ng mga bangag hanggang na-overdose na nga. Tapos, sasabihin mo, nagluluksa, Siyempre, numero unong nagdamay dyan sa kantong kungko, itong amo mo. Huwag mo kami ilagay sa bulsa dyan sa palusot mo, Castro. Huling-huli na kayo. Huling-huli. Para lang itong sinasabi niyang, yung malapit na sila sa paputi. Ay, naku mga guys, ito na nga, umalingasaw ang pagkasinungaling at pagka-fake news peddler ni Castro, mga guys, sa kanyang press con. Meron na kasi siyang bagong script. At congratulations kay Castro! Pero, sablay. Ay, naku, alright mga guys, thank you for watching. At yun pa ang latest na sagot ni itong Anti-Clear. Naku po, Wanson,
Ano kaya ang sagot mo dito kay Ate Claire na sagot? Thank you for watching mga guys, and again, God bless you all.